Hello! Good morning mga kababayan! Kaya't kuman nga kablaawan, nagiti Ilocano, ditaray Diparte Norte. Nagiti sumupsuporta ti gobyerno, nagiti sumupsuporta iti nalinis, panagserbisyo. Umpisahan natin ng isang awitin, Koko'y mag-aasawa. Okay mga kababayan, alright, magandang umaga po sa inyo lahat, Pilipinas. Dapat ako mag-react dito, magbigay ng reaksyon tungkol sa pagkakabasura ng impeachment complaint versus President Marcos, Bongbong Marcos. So basahin ko sa inyo itong dalawang balita galing sa one from City News and the other one is from ABS-CBN. At ang sabi ng City News, Philippine lawmakers find bid to impeach Marcos to be insufficient in substance. Yan. Sa ABS-CBN naman, two Marcos impeachment complaints insufficient in substance. Kaya wala pong nangyari sa isinampa ng mga Duterte laban sa Pangulo sapagkat walang ebidensya, very insufficient mga kababayan. Gumaya po sila. Pero unfortunately, kokonti lang po sila at wala pong naniniwala sa kanila. It's only a handful of Filipino people ang naniniwala sa kanila, mga DDS. Pero karamihan sa mga Pinoy ay naniniwala na si Sara Duterte ay may kasalanan sa bayan. Naniniwala ang mga Pilipino na siya isang mandarambong. Yan po ang paniniwala ng karamihan. At gusto ng mga Pinoy, 80% of Filipino people gusto na ma-impeach ang ating Vice Presidente. Ito po ay hindi gawa-gawa. Ito po ay ayon sa isang trusted at reliable na survey, mga kababayan. 80%. Ibig sabihin, mas marami ang mga Pilipinong merong disgusto or ayaw kay Sara Duterte. Kaya malabo po. Malabo yung panaginip ni Vice President Sara na tumakbo bilang Pangulo or manalong Pangulo sa 2028 kahit sabihin mo pang i-back siya ng INC or i-back siya ng China, mga kababayan. Hindi po yan mananalo sapagkat ang masang Pilipino ay ayaw sa kanya. Ang masang Pilipino ay aware sa kanyang mga kaso, mga kalukuhan. Kaya I don't think na mananalo po yan. Malabo pa po. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit. Yan, mga kababayan. So, balikan po natin yung impeachment na isinulong nila para sa presidente. Wala po yan, mahina po yan dahil wala naman silang ebidensya. Hindi naman sila makapag-present ng mga solid evidences against the president para sana ma-impeach. So, wala. Na-end up lang na nabasura ang kanilang impeachment complaints. Pero, ang aabangan natin ay ang impeachment complaints na i-file ng makabayan at akbayan nila Sen. Risa Hontiveros. Ito po ay kakaiba sapagkat meron po silang solidong ebidensya laban kay Mary Grace Piatos. Kaya dito kinakabahan si Sara Duterte. Kasama ng kanyang mga tropa na mga makachina, mga traidor sa bayan. Dito siya kinakabahan sapagkat kung matapos sa lower house, ma-impeach siya doon, ifo-forward ang articles of impeachment sa Senate. Hindi na kagaya noon na si Chis Escudero na Duterte ang namumuno sa Senado. Unlike now, we have Senator Tito Soto na nagsabing pag makarating ang articles of impeachment dito sa Senate, abay,
forthwith yan. Talagang a-actionan niya kaagad. So, I am so excited. I'm very happy na napalitan na bago na po ang ating Senate President dahil mga kakutsaba pala ni Sara Duterte ang dating mga presidente ng Senado gaya ni Chis Escudero. Talagang nagtatakipan po. Ito pong mga mandarambong nagtatakipan po sila. It is so sad. Alam ko pong mayaman ang Pilipinas. Pero dahil po sa mga magnanakaw, mga kurakot na mga politiko, kaya ang pera ng bayan ay pinakikinabangan lang ng mangilan-ngilan, mga magnanakaw. It is so sad mga kababayan na sana mapunta sa mga mahihirap, sana makapagbigay or makagawa ng mga magagandang proyekto para sa bayan, pero nabubulsa lang ito. Ginagamit ng mga magnanakaw. Sila lang, pansarili, mga kababayan. Imbis na ang taong bayan na nakikinabang, sila Cheese, sila Jinggoy, sila Bong Revilla, Joel Villanueva, at iba pa, name it, mga kababayan. And of course, si Mary Grace Piatos, hindi niya yan maipagkakaila. Kaya sa ngayon, sila po ay kinakabahan na. Talagang kailangan nilang magpaliwanag sa bayan. At andyan si Sentry, ang mahal nating si former Senator Sonny Trillanes, na talagang pinupukpok po niya, hinahabol po niya mga Duterte. At hindi niya po yan pagbibigyan, hindi niya po yan palulusutin. Si Sara Duterte, number 1. Andyan din si Pulong Duterte sa 51 billion. Kaya mga kababayan, huwag po kayong maniniwala sa mga script, sa mga narrative ng mga DDS. Na sila po ay pinipersecute, na sila po ay ginigipit. Wala pong katotohanan yan. Sila po ay nagigipit ngayon sapagkat meron po silang mga kasalanan, and that is patong-patong na kasalanan. Kaya mga kababayan, delikado si Sara Duterte. Kung hindi man ma-impeach, maaari po siyang makulong at goodbye na sa 2028. Maraming pong salamat. Sana po mag-subscribe kayo sa aking mumunting channel, Manong Rayman. Isa pong magandang umaga na imbag nga bigat tay amin, kabsat kakailyan.